Kaluoy ni Bianco. Dagan kay Migdala, padong bukid. Grabe. Wala ganang kahoy. Akala nyo lang nalilipat bahay na kami pero punta lang kami ng bukid, magtatanim lang pala. Grabe, full pack talaga. Kawawa naman si Bianco. Meron kaming dalawang puno na dinala, durian at saka mangustin. Dalawa lang muna dahil yung dalawa next Sunday na naman namin itanim kasi hindi namin siya ibigla ngayon. Napakainit po kasi ngayon. Ay na, natanggal na. Dahil nga sa sobrang init ngayon, naghahanap kami ng paraan for water retention ng aming mga tanim. Meron kami nakita na bahay na maraming tanim na banana kasi nakakatulong daw itong bunny guys na water retention para hindi madaling matuyo ang ating lupa sa mga tinatanim natin. O ayan, to the rescue na si Madam kasi nahirapan na siya sa pagpupul. Kami pa ang humingi, kami pa tinulungan. Thank you Madam talaga. Kailangan talaga namin itong hatiin sa dalawa para kakasya siya sa loob. Kasi para wala na talagang space sa loob. Bahala na talaga si Batman para paraan na lang. O ayan, trinay ko talaga siyang buhatin. Napakabigat pala. For the video talaga guys. O diba, siksika na talaga parang sardinas. Kararating lang namin, grabe. Sobrang init talaga ngayong araw na to. Tingnan nyo naman, napaka-init talaga. Titingnan natin yung mga tanim namin kung buhay pa din ba sila. Unahin natin yung talisay. Ayan. Makikita ko yung talisay, buhay pa naman siya, pero yung mga dahon, unti-unti talagang nalalaglag. Sobrang init at medyo yellowish na yung kulay ng kanyang dahon. Tapos dito naman sa Indian mango, ayan, buhay pa rin ang Indian mango natin. Ayan, makikita nyo naman siya, pero yung lupa, tuyong-tuyo na talaga. Ayan, o diba? Ito yung tinatanim ko ng mga gulay sa bed, planting bed guys. Wala talaga, puro patay. Yung mga lemongrass ko, 10 puno guys, pero tingnan nyo naman, patay na patay talaga. Medyo may green pa na naiwan, pero ewan ko talaga na mabubuhay pa. Tapos yung papaya ko, meron siyang naiwang salingsing, patay na yung isa. Tapos ito yung banana guys, tingnan nyo naman, tuyong tuyo talaga. Tapos ang malunggay ko, okay pa naman ang malunggay pero wala pa, hindi pa lumalabas yung mga salingsing niya. Buti na lang andito yung caretaker ng lupa, so nagpatulong na lang kami para mabilis naming maibaba yung mga gamit sa loob ng sasakyan. Maybe next time ipagpatuloy namin na magtanim ng mga gulay once na uulan na. Akala ko talaga nabuhay yung mga tanim namin, kaya bumili ako ng hollow blocks para gawin ko siyang bed sa mga tanim ng gulay. Ang kagandahan dito, malaki talaga ang advantage kapag nandito yung lupa natin kasi sa labas lang ng namin ng area is meron nagbebenta dyan ng mga hollow blocks, meron ding simento, then balas, then marami silang mga materials talaga kasi construction din ang kanilang negosyo.